Pero ito katuhog. Duba. Paano din separate? Hindi nga pag kita taknawang ganito ka. Dili, kuan. Man. Oh, kay turubay man tagi ko kuha tag 200 daw tuhog. Dinot magdidinominggo dida kay adin turubay sumsuman, no, sumsuman. Adin na takon ko kuhaon, may kuan. Bilibol. Adit takon. Ay ikaw. Tagpira? 150 na la. Eh, pwede rin kan papa kasi ang kuling ko ito. Kakanay? Ato ito eh. Waray. Kakanay? Intoy. Yan, Hinay nagatot ko. bakit ito. Ako mabayad. Sige na. Oh. Sige. Okay na, pwede ka na muli. Okay daw. Tapos binili na namin yung halaan. Halaan bang tawag dito? Kasi yung tawag dito sa amin, yung nililinisan ni GR is turubay. Tapos yung may medyo mayroong bigote na isda, yung tawag sa amin, Imelda fish at saka bilibol. So na pagdesisyonan namin, nabilhin namin yung isang tuhog sa halagang 200, kay GR 100, sa akin 100. Tapos binigyan kami ni Mama Inday ng 3 nyog kasi gustong-gusto din ni Mama Inday na bumili nitong nitong isdang tabang, pero daw wala, hindi daw aabot yung pera niya. Sabi ko sa kanya, pag maluto bibigyan na lang kita. So ayan na nga, nagbigay siya din ng ng nyog para kayo rin, kasi yung nyog dito sa amin guys, isang piraso nasa 50, ang mahal. So ngayon punta tayo dito sa likod bahay para kumuha ng dahon ng tikala. Alam nyo guys yung dahon ng tikala? Kung ano ang tawag sa inyo, itong kukunin ko ngayon dito sa likod bahay ni Tatay Pili. Itong tikala na to, pampabango yan sa mga niluluto, gaya ng mga binablog ko noon. Nilalagay din yan sa nilagang baka daw, nilagang kalabaw. Yan, ito yung mahaba yung dahon. Tawag dito sa amin tikala. Magluluto kami ng isdang tabang, mga halaan. The best to na nilalagay guys, iaano mo yan sa ilalim ng kawali, sa ilalim ng palayok. Mas maganda sana pag mayroon pa kamyas, pampaasim ba. Kaso wala dito ngayon sa amin kamyas. Wala kaming tanim ng kamyas. Gusto ko magtanim ng kamyas. Gusto ko yun. Kaso lang nung magbagyo nagsiwalaan yung aming dito, puno ng kamyas. Alam niyo mga tito tita, mga itong isda na to bihira na lang din yan sa amin, kasi yung mga pinagkukunan namin yan ng mga isdang tabang noon, wala pang mga bahay, wala pang masyadong mga building dito. Marami yan, nasa lang yan sa likod ng bahay namin, marami kayong makukuha na isda. Kaso lang ngayon wala na, kasi yung mga matutubig na area dito sa amin, ayun, makikita nyo na pag tingin nyo, malalaking building na, tapos linagyan na ng lupa, pinilingan na ba, pinil off na yung mga, kahit yung mga taniman palay, mga palayan dito, ayun, pinagtatabunan na ng mga lupa, at saka tinayuan na ng mga gusali, mga building. So, pagkuha ko ng tikala, dito naman si GR at saka si Japon, kanya-kanya silang trabaho. Ito si Japon, siya yung naglilinis ng isda, kasi mahirap itong linisin na isda guys. Ang kakapal ng kaliskis at saka matutulis yung mga niya, yung mga fin niya, may mga nakakatusok. Pagkatapos sabi ko sa kanila, pag maluto, hati-hati na lang tayo, or bibigyan namin sila. Tingnan nyo mamaya pag maluto, marami yan, nakapila na mga sisidlan, maghihingi yan. Ito hinahawakan, yan yung turubay. Para siyang ito naman, ito yung hito, parang hito, African hito. Ang tawag dito sa amin, Imelda fish. Pero meron naman dito sa amin mga African hito, mga cultured siya. Dito nga sa akin, labas ng tindahan, may nagsabi sa akin, magbenta daw ako ng African hito sa labas ng bahay ko. Ayan, nag-aantay ako, naghanda na ako ng sisidlan, mga live yun na ibibigay daw sa akin. Pero hanggang ngayon hindi pa dumating dito sa bahay. Tag 250 ata yung kilo, sabi niya.
Yan, nilinisan muna namin yan, nilagyan muna ng asin para matanggal yung lansa. 2 beses lagyan ng asin sa pasugasan bago namin yan lulutuin. Kasi medyo ano siya, malaway at saka malansa. Tapos nilagyan niya ng asin, suka para sa paglinis, unang linis niya. Sa mga hindi kumakain nito, subukan nyo kumain, tas lutuin nyo. Maganda din to, linalagyan ng ano ba, tausi, yung black beans. Maganda din yan. Masarap din sa ano, sa luto na may black beans. Kaso dito ngayon, yung gagawin namin is gagataan. Pag meron kasi nito, yung naisipan agad namin is gataan. Yan, lalagay na namin dito sa may kawali. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung kinuha kong dahon ng tikala. Yan, ilalagay yan dyan. Pagkatapos, ilalagay yung isda. Tapos yung ano na, yung gata. Ganyan lang yung pagluto. Mas maganda sana nito pag may batuan, may orokamyas. Yung pampaasim ba? Para ano siya, mas masarap. Nako, taob ito yung ano, kaldero. Kasi yung mga tao dito, bibihira na to makabili. Kasi kinukuha na to sa malalayo, doon sa ano, walang mga bahay. Kasi pag makahuli kayo nito na maraming mga bahay, hindi yun malinis. Dapat to mahuhuli to doon sa pinakang ano, bukid talaga na walang bahay. Kasi madumi daw yung ganito halaan pag mahuhuli mo siya sa mga tabi-tabing ano, bahay. Kasi yung mga waste ng mga tao, makakain. Ganyan lang, ito lang yung ano, yung madaling pagluto ng ano, isdang tabang. Lagyan ng asin, mikos-mekos. Tapos lagyan ng kung ano-ano. Nasa sa inyo lang guys kung ano ang nilalagay niyo. Mas maganda to, maraming ano, mga spices. Kasi para maano siya, maging mabango, mawala yung talaga yung lansa. Yung iba kasi yung pagluto nito is inaano muna yan, pinapaksiw muna yan, papaksiwin muna, saka muna lalagyan ng kakanggata. So this time kasi kulang kami sa mga ingredients, kulang kami sa mga spices. Ito na lang, simplihan lang natin. So nilagay na natin diyan yung ano, yung unang gata. Yung unang gata, yung pinakamalabnaw lang na gata. Yung kakanggata mamaya na yan, yung pinaka-creamy na gata. Mamaya na natin yan ilalagay diyan para maging creamy yung ating ginataang turubay. Ginataang turubay ang tawag, at saka ginataang Imelda fish. Pasensya na kayo guys sa aking ano, voice over kasi medyo hindi tayo sanay sa mga ano, hindi tayo fluent sa Tagalog. Mas maganda sana pag ano, mabilis yung ano. Ito, meron dumating dito sa bahay. Ayun, sabi ko sa kanila, kain na tayo. Ayan, kikita nyo naman, amoy pa lang ulam na, yung nagdadala ng amoy yung dahon. Yung amoy niya talaga masarap, hindi nakakaumay. Nagsandok na tayo dyan para kumain. So talagang sinadya ko lang na lagyan siya ng ano, medyo maraming sabaw kasi maraming ang ano, humihingi. Mga neighbor, yung mga neighboring country humihingi, bigyan natin kasi marami naman to. Tapos nagsandok na ako ng kanin para kumain na. Ganyan. Tara guys, kain tayo guys. Masarap, siguradong ubos yung kanin nito. Takloban lang muna natin. Ayan, nakikita nyo naman, meron dyan oh. Yan, neighbor namin yan, yung yung puto yung buhok.